Sandali po tayo. Salamat sa umagang ito sa kadakilang sa amin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na binigay mo sa bawat isa. Narito kami sa iyo harapan, sumasamba sa iyo, at nawa, Panginoon, ang pagsamba namin, maging kalugit kami sa iyo harapan, at maging pagpapala ang aming pag-aaral ng mga salita mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita namin ang halaga nito sa buhay spiritual namin, upang sa ganun, Panginoon, pagdating ng araw, ikaw kami harap sa iyo, na kami, Panginoon, ito as noo, na ikaw aming sumusunod. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy ang pagpalain ng bawat sa amin, lalo na ako magpapayag ng salita. Salamat po sa pangalan po, Panginoon Jesus. Amen. Sa bawat sa atin. Happy Mother's Day po. Salamat po sa mga ina na narito. At susunod naman, sabi nga ni Pastor, mga tatay naman, pasensya na po yung mga kabataan, saka na lang po kayo pag naging tatay at nanay na rin po kayo. Pero hindi ko alam kung bakit walang ayan. Salamat po at wala. Ayun. Salamat po sa bawat sa atin. Alam ko na ang bawat sa nasasabik na pumunta rito sa church pagkalinggo. Pero mayroon po mga pagkakataon na bawat sa atin mga tinatamad. Minsan naman dumadating sa atin yung mga problema at yung mga problemang yun na nagpapahina sa ating buhay spiritual. Bagamat alam natin ang mali at tama, ay minsan ang nasusunod pa rin yung ating kagustuhan. Pero ngayon sa umagang ito, pag-aaralan po natin katapangang Kristiyano. Ito po'y hango sa 2 Korinto chapter 5 verse 6 and 10. Na kung saan si Apostol Pablo po ang nagbigay po sa bawat sa atin kung paano po maging matapang ang isang Kristiyano. At ang katapangan na sinasabi, ikaw ba yung pupunta ka rin sa labas at maglubad ka ng barot, sabi mo, sino matapang dyan? Lumabas diyan. At pag sinabi nung isa ako matapang, sabi mo, dalawa na tayo. Meron lang ganun eh. Kala mo, naghahamon eh, pero pag sinabing dalawa na pala tayo. Katapangan Christian style, sabi nga, merong katapangan ang Kristiyano. Ang salitang ginamit sa ating teksto upang tumukoy ng katapangan ay malakas ang loob. Confident. Sabi nga, malakas ang loob, confident. Courage, good courage, sabi nga doon, full of courage. Ito'y makikita natin sa English, sabi nga confident. Dito sa teksto, kung mababasa niyo sa Biblia, sa English, confident. Pero sa ibang mga hango na kung saan, courage yung sinabi. Pero pareho lamang po ang meaning niyan. Katapangan at lakas ng loob. Sinabi sa classic writer na si Mark Twain, sabi niya, courage is resistance to fear, mastery of fear. Sabi, ang courage daw, ito'y napapalakas sa atin kung paano natin naharapin ang mga problema dumating sa atin. Yan. Kailangan makita natin na ang courage ay absent of fear. Sabi nga, huwag na natin bigyan ng pagkakataon sa sarili natin ang pag-iisip natin na hindi maganda yung fear, yung takot. Dahil hindi po nakakatuwa sa bawat isa atin yung takot. Sabi nga, yung courage, yung tapang, tapos mamaya matatakot ka. Pero mamaya makikita natin, ano ba nga ba talaga ang dapat natin gawin sa katapangan, itong courage na ito, yung confident na ito, bakit kailangan hindi tayo matakot? Sabi naman nung isa, si Hemingway naman, nagsabi, courage is courage under pressure. Kung ang katapangan ay pananalig, laban sa takot at ang pagiging kalmado sa harap at may mabigat na sitwasyon,
Ang malagang tanong ay, papaano mapapasa atin ang ganitong katapangan? Paano daw mapapasa atin ang ganitong katapangan? Sabi nga ni Eva kanina sa akin, pag nagsalita daw po ako din sa unahan, huwag ko daw po bilisan dahil wala raw po siya naiintindihan. Kaya hirap na hirap po kung magsalita ngayon ng malumanay. Kasi nga, ang hirap po pagka nasanay ka na magsalita ka ng mabilis, tapos magiging malumanay ka, para ako si Angelique, na talaga pag nagsasalita, malumanay na malumanay. Ayan, ano. Ito'y sinagot ni Pablo. Sabi nga, sinagot ito ni Pablo, kung paano mapapasa atin ang ganitong katapangan. Kanina, sabi ko nga sa inyo, paano magiging matapang ang bawat sa atin. Sinagot ito ni Pablo sa 2 Korinto 5:6-10. Sabi, ayon kay Pablo, sino man tumanggap kay Kristo ang may good courage. Sabi doon, may good courage. Sabi mo sa katabi mo, good courage. Yan. Yung ayaw nung iba, ayaw magsalita Sabi mo sa katabi mo, may katapangan ka ba? Ayan. Salamat sa tatlo nagsabi ng tabi niya. Sabi nga doon, na sino man nagpasakop sa kapangyarihan ng Banal Espiritu ay may lakas loob at confidence sa tapang at sa harapin ang mga sumusunod. Sabi nga, nung tanggapin natin si Kristo, meron na tayong courage, meron na tayong confident, meron na tayong tapang. Pero bakit, sabi mo, Pastor, bakit naman ganun? Pag dumarating ang panahon na ako ay may problema, yung tapang na yun nawawala sa akin. Yung tapang na yun nawawala sa akin. Bakit kaya? Samantalang sabi ni Pablo, nung tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon mo tagapagtas, meron ka ng tapang, meron ka ng confidence sa sarili mo. Pero bakit nawawala ba? Nawawala ba yun? Hindi po nawawala yun, mga kapatid. Tandaan natin, katulad din po na salvation na hindi nawawala sa atin. Ang katapangan po nasa atin pa rin. Bakit nasasabi mo, Pastor, bakit ganun? Hindi ko mapaglabanan ang problema ko. Hindi ko mapaglabanan ang dumarating sa akin sa pagkakataon na ako ay nalulupaypay. Mga kapatid, checkin mo ang iyong salvation. Checkin mo ang iyong sarili. Kung talagang si Kristo nga ang sentro ng buhay mo o ang iyo pa rin sarili. Ganyan tayo. Minsan, kala natin confident tayo, kala natin malakas na tayo. Pero pag dumating ang problema, nalulupay-pay tayo. Tandaan natin mga kapatid, sabi ni Pablo, nung tanggapin natin si Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas, nasa atin ang katapangan. Hindi po nawawala yan. Ang problema lang, ikaw, ang sarili mo, ang kaaway mo, hindi ang ano paman. Amen po ba mga kapatid? Pag dumating sa atin mga problema, kayang-kaya natin dalhin yan. Kayang-kaya natin solve natin yan sapagkat si Kristo ay nasa puso na natin. Sabi nga kanina ni Kon nung hipag ko kapatid ni Eva, hello, yan. Ka-video call namin kanina ng Eva. Sabi sa akin nung bayaw ni Eva, yung bilas ko. Bilas, bakit parang hindi ka tumatanda? Kanyari lang. Sabi sa akin. Sabi sa akin, parang hindi ka tumatanda. Sabi ko, paano ako tatanda? Paano? Hindi ko iniisip ang stress. Hindi ko iniisip ang mga problema, mga kapatid. Pag ako'y may problema, si Lord lang agad. Sa sarili ko yun, mga kapatid, hindi ko iniisip yung mga problema yan. Hindi ako nagpapa-stress. Kaya sabi ko, pala sa akin yung stress. Kaya tumatanda ang isang tao at nagbumuka kang kulutoy ang mukha mo dahil sa problema mong dinadala.
na ayaw mong bitawan sa buhay mo. Dala-dala mo pa rin hanggang ngayon kung saan ka pumunta. Yung kaakibat mo ang problemang yon. Pag galing sa bahay, pupunta ka kung saan man, dala-dala mo ang problemang yon. Hindi mo hinihiwalayan. Kaya mga kapatid, dapat confident tayo sa buhay natin na si Kristo nagbigay sa atin ito. Bakit tayo matatakot? Bakit bibigyan natin ng pag-asa ang kaaway sa buhay natin o yung ating sarili, yung pita natin laman? Alam niyo, pita na laman natin, minsan ang kaaway natin eh. Hindi na paman eh. Kaya tandaan natin mga kapatid, dapat makita natin, sabi nga ni Pablo, ang lakas lalabi, confident at tapang haharapin sa mga sumusunod. Ano po ba ito sumusunod? Una, kasalukuyan. Ang kasalukuyan, Christian na full of courage, sabi nga, no? Kailangan yung ating matagumpay natin ngayon, itong kasalukuyang ito. Ito hindi panandalian lamang, sabi doon. Hindi is part of the moment. Ito'y nagpapatuloy, magpatagal ang panahon. At tulad na isang bayani na kung kailan nagsusugatan, ay lalong tumatapang. Kailangan daw hindi pa naman nandali ng courage natin, yung tapang natin. Yan ay patuloy. Patuloy na natin binabagtas sa buhay natin, mga kapatid. Hindi natatapos. Huwag natin tapusin sa buhay natin yung mga moment na nangyari sa atin sa buhay natin. Kaya sabi ni Pablo sa 1 Corintios 5:6, kaya't laging malakas ang ating loob. Sabi niya doon sa 5:6. Ang isang tao walang lakas na loob, na harapin ang kasalukuyan, ay maaaring humantong sa pagtakas ng kanyang kasalukuyan at matatag na buhay. Maaaring humantong saan? Yung kanyang buhay sa pagkawala ng kahapon. Bunga nito siya magiging isang tulala, sabi doon. Magiging tulala at laging nakatanaw sa kawalan. Para ito katulad ng mga taong grasa. Nakakita kayo ng taong grasa, lagi nakatulala, lagi nakatanaw sa taas. Ito yung mga tao na nawawala ng confidence sa buhay nila. Maaaring lumikas siya na sarili niya realidad sa pamagitan ng himinasyon. Ang isang tao, pag iti may problema, kung ano-ano na yan naiisip, nangyari na po sa akin yan eh. Nangyari po talaga sa akin yan. Pag dumating sa akin yung problema, sabihin ko, kung ano-ano na naiisip ko, pero mamaya kakalmado ako. At minsan nga, sabi ko kay Eva, meron naman ako, mag-pray ka, o nga pala, prayer nga lang pala. Mga kapatid, tandaan na po natin, ang sitwasyon buhay natin, huwag nating bigyan ng pansin ang ating sarili kung saan lagi nakatanaw tayo sa mga problema. Ang problema, narin lamang. Maaari siyang humantong sa drugs. Sabi nga, mayroong mga tao na itong sa drugs, alak, bisyo, iba pa, maaari piliin niya magpakamatay na lamang. Ito po yung mga nangyayari realidad sa mga tao na walang Kristo sa buhay niya. Pero, alam niyo mga kapatid, nakakalungkot. Mayroong mga Kristiyano na humahantog pa sa ganitong bagay. Kristiyano na. Kaya nga, ang tanong ko dun Kristiyano nga ba siya? Bakit humahantog sa ganun mga bagay? Kaya tandaan natin mga kapatid, kung ikay Kristiyano na, hindi ka ahantog sa ganung mga bagay. Bakit? Meron kang Kristo nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob Kaya lamang nalilimutan mo na meron kang Diyos sa puso mo at meron Diyos na tutulong sa iyo. Kaya lamang ito hindi maaring sa isang mananampalatayang mangyari sa buhay niya ito sapagkat siya may sapat at tapang na harapin ang kanyang kasalukuyan dahil sa pananampalataya kay Jesus. Yung kasalukuyan. Mga kapatid, kasalukuyan, meron tayong pananampalataya na dapat nating harapin ang buhay natin. Amen po ba? Kaya pag hindi mo hinarap sa kasalukuyan ng iyong buhay at problema pa rin ang iyong dinadala, talo ka. Talo tayo. Lahat tayo'y talo. Walang mananalo kundi ang kaaway. Kaya tandaan natin, mga kapatid, huwag nating harapin
ang ngayon na lagi ang problema ang nananaig sa atin. Sabi nga, a Christian does not submit and disappear. For this disappear is not wisdom, disown the little giving power of the Holy Spirit. Tulad na sinabi ni Zechariah 4:6, not by might, not by power, but my spirit, say to Lord Almighty. Yung Almighty, sabi nga, ang Holy Spirit na nagbibigay sa atin ng power, mga kapatid. Pero tayong Holy Spirit, yung nagbibigay ng power, sabi nga ni Zechariah. Not by might, hindi yung lakas ko, hindi yung aking galing, kundi yung Holy Spirit na nagbibigay sa atin, kaya dapat tagumpay natin ang mga bawat nangyayari sa atin. Sa amin nga, sa atin nga sa discipleship namin yung assurance of victory, sabi nga, sa unang Korinto 10:13. Tingnan po natin ito ha. Ito po yung assurance of victory. Katiyakan ng tagumpay. May katiyakan po ang tagumpay ang bawat sa atin Sa unang Korinto 10:13. Sabi po dito, ito po ang problema ko. Nung pinagawa po namin itong pulpit na ito, para kay pastor pala. Kaya ang nangyari sa akin, hindi ko tuloy makita yung babasahin ko dahil mas mataas pa itong pulpito sa akin. Kaya, pastor, dapat putulan. Dahil, joke lang. Ako na lang po ang gagawa ng paraan. Sorry po, pastor. Okay, tingnan po natin ang unang Korinto 10:13. Ito po yung assurance of victory. Katiyakan ng tagumpay. Meron po katiyakan ng tagumpay sa Biblia. Sabi dito, wala pang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ay pagpahintulot na kayo'y subukin ng higit sa iyong nakakaya. Sabi doon. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ang paraan upang malampasan ito. Kita niyo? Assurance of victory. Na walang pagsubok na ibinigay sa atin ng Diyos na hindi natin kaya. Kaya lahat ng pagsubok sa atin, kaya natin gawin ito. Huwag tayo malulupay-pay, huwag tayo iiyak, huwag tayo magmumukmuk lang sa isang tabi. Kayang-kaya na natin lampasan ito, mga pagsubok na yan. Dahil si Lord ang ating kasama. Kaya sabi natin, walang pagsubok na hindi natin kaya. Tanda natin mga kapatid. Sabi nga noon, ang kaaway natin ay walang iba kundi Satan at minsan ang sarili natin. Kaya tanda natin mga kapatid pag ang kasalukuyan nakikita natin, dapat makita natin sa kasalukuyan ngayon na kung si Kristo ang namumuhay sa atin, wala na yung nakaraan. Kung dati yung nakaraan ay masalimot ang buhay mo, ngayon iba na. Hindi na gano'n ang buhay mo ngayon. Dapat ang buhay mo ngayon, payapa na. Dumating man ang problema, kayang-kaya natin dalhin ito at kayang-kaya natin isolve ito dahil si Kristo ang kasama natin. Amen ba? Kaya mga kapatid, walang sasabihin natin, hindi ko kaya ito, pastor, hindi ko kaya. Anong hindi mo kaya? Ikaw lang nagsasabi niyan. Kung gusto mo, kayanin mo yan, tumingin ka sa Diyos at magdasal ka. At sabi mo, Lord, kakayanin ko ito dahil si Kristo ang nasa puso ko at ang Holy Spirit ang gagabay sa buhay ko. Amen ba? Yan mga kapatid. Dapat nating tingnan yung kahapon, ngayon at bukas. Ito naman, ikalawa, kinabukasan. Ano yung una? Nako, hindi nakinig. Ano? Ano po yung una sinabi ko kanina? Ano po yon? Apa? Para may sumisigaw doon. Ano po?
Ano po yung sinabi kong una na dapat nating gawin? Yung kasalukuyan. Pangalawa po, ang nakalagay ba diyan, sis? Yung kalwa. Nariyan. Wala. Ang ikalwa po yung kinabukasan. Ano? Christian as unshakable, sabi nga doon. Confidence in the future. Meron tayong confidence. Confident tayo na meron sa ating kinabukasan ay magkakaroon tayo ng magandang buhay. Isang matibay, hindi natitinag. May pag-asang matibay, hindi natitinag, sapagkat ito'y nakasalalay, hindi sa mga bagay na nakikita natin sa pananalig natin sa Diyos at sa pamagitan ni Jesus na hindi natin nakikita. Kaya confident po tayo mga kapatid. Ano? Yung kinabukasan, kahit hindi pa natin nakikita, confident na po tayo dahil meron tayong Diyos na hindi natin nakikita, na nagbibigay sa atin upang maging confident tayo sa buhay natin. Ang sabi ni Pablo sa 2 Korinto 5:7, namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Tayo daw dapat mabuhay na doon sa mga bagay na hindi nakikita, kundi wag doon sa mga bagay na natin nakikita, kasi yung mga bagay na nakikita, nilipas lahat yan eh. Mawawala ito lahat eh. Pero yung mga bagay na hindi nakikita, katulad ng Diyos, yun ang pag-asa ng bawat sa atin. Pagdating ng araw na pupunta tayo sa kanyang kaharian at makakasama natin siya. Yun dapat ang nakatuon ng ating pananaw, yung ating pananampalataya sa kinabukasan. Sabi doon sa isang, may isang industriya na nakasalalay, sabi doon, nakasalalay sa takot ang tao sa kinabukasan. Ito yung insurance industry, sabi nga doon. May mga insurance tayo. Ano? Minsan nga minagalok sa akin Pastor, kuha ka na lang na insurance, life insurance, para pag nawala ka, meron ka ng insurance at alam mo na pupuntahan mo, meron pa libingan, ay pambihira naman, sabi ko. Patay na nga ako. Paano ko malalaman? Ako pa rin ang magpapalibig, ako pa rin ako. Sabi ko, hindi pwede yun. Ang kailangan puntahan mo, si Eva. Hindi ako. Kung may aalokay ka ng insurance ng kamatayan, ng paglilibingan, paano ko pa magagamit? Patay na ako. Sabi ko, hindi ko na magagamit yan, patay na ako eh. Dapat ang pupuntahan mo, yung tao na, katulad, halimbawa ako, kung gusto ko may insurance ako, punta mo si Eva. Ma'am Eva, ko po na insurance si Pastor, at pagdating ng araw, naka-insured na po siya. Pwede yun. Pero yung sarili mo, palilibing mo, hindi pwede yun. Sabi ko sa kanya, huwag ako. Hindi pwede yung mga ganong mga bagay. Namatay na nga ako, paano ko malalaman na ililibing na ako sa magandang libingan? Paano ko malalaman na maganda yung atak na bibigay mo sa akin? O, di ba? Sa halip na pagkatakot, dapat makita natin yung future natin ay Diyos. Okay, salamat, Mike. Mike, salamat, Mike. Sa Mike. Michael. Sa halip na pagkatakot, kailangan makita natin yung future natin ay nangingibabaw sa puso't isip natin ang tunay nating tagasunod ni Jesus sa buhay natin. Sabi nga natin, dapat makita natin na yung sa puso natin, isip natin, na tayo tunay na tagasunod ni Jesus. Kailan makita natin yun? Ang dapat makita natin isang immortal na blessing na binigay tayo sa atin ng Diyos. Dahil kay Jesus ang ating pag-asay, walang kamatayan at hindi natitinag kailanman. Handa natin mga kapatid, hindi po natitinag ang ating
kinabukasan. Kaya mga kapatid, lahat po tayo may pag-asa. Lahat po tayo makita natin sa buhay natin na kahit paano mangyayari sa buhay natin, may pag-asa po tayo. Habang tayo humihinga, habang may lakas pa tayo, may pag-asa pa po tayo. May pag-asa pa po tayo. Naalala ko nga noong nagkasakit ako Sabi ko, hopeless na talaga yung buhay ko wala na Pero sabi sa akin ng bayo ko, Tutoy, mag-aral ka, may pag-asa ka pa. Hindi ko pa kilala si Kristo hindi ko pa kilala. Pero sabi niya, may pag-asa ka pa. Kita nyo, ang laki ng sinabi sa akin ng bayo ko na yun, may pag-asa ka. Aba, natauhan ako. Nag-aral ako ng college. Hanggang yung palang way ng Diyos para makilala ko siya at mapagamot ang aking karamdaman. Kita din nyo, no? Ang galing ng Diyos. Kala ko wala na akong pag-asa. Kala ko hanggang doon na lamang ang buhay ko. Pero sabi ng bayo ko, may pag-asa ka pa, Tutoy. Tutoy tawag sa akin Lahat tayo may pag-asa, mga kapatid. Hindi po nawawala ang pag-asa natin. Hindi po nawawala, mga kapatid. Kaya sabi mo sa iyong sarili, wala na ata akong pag-asa. Ganito na lang ako. Hindi, no. Tandaan natin, mga kapatid. Lahat ng tao may pag-asa habang nabubuhay kung si Kristo ay nasa puso mo at siya lamang ang bibigyan mo ng katuwiran sa buhay mo. Pero pag si Kristo ay di mo binigyan ng katuwiran sa buhay mo at pinabayaan mo buhay Kristiyano mo, wala ka na pag-asa. Mga kapatid, ang pag-asa ay nasa iyo na. Dahil binigay ng Diyos si Kristo at ang pag-asa ay ang Diyos sa buhay natin. Sabi nga doon, sabi doon sa Hebrews 6:19, ang pag-asang ito ay sa matibay na matatag ng angkla ng ating buhay, sabi doon ni angkla ng buhay, at may umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo hanggang sa dakong kabanal-banalan. Yan po daw sabi nga sa Hebro, ang pag-asang ito ay siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Handa natin Isa palang angkla na matatag. Pag sinabi matatag wala, hindi matitinag yan. Kahit anong lindol dumating sa atin, anong bagyo dumating sa atin, matatag tayo. Matatag yun dahil ang angklang yun, si Kristo ang angkla. Kaya mga kapatid, lahat tayo may pag-asa. Walang-wala sa isipan natin na dapat tayo ay walang pag-asa. No, lahat tayo may pag-asa. Panghuli mga kapatid, kamatayan. Naku, pastor, nakakatakot yan, kamatayan na. Bakit naman kasama dito kamatayan? Kanina, o yung una, kasalukuyan. Pangalawa, kinabukasan. At pangatlo, kamatayan. Bakit naman, pastor, kasamang kamatayan? Samantalang ang ganda ng dalawa kasalukuyan, kahapon, tapos ngayon kamatayan. Sabi nga Christian does not fear death. Yan. Dapat dito tayo matakot sa kamatayan. Sabi ni Shakespeare, nagsabi, cowards die many times before their deaths. Sabi, kung ikaw ay mamamatay, kung ikaw ay takot na matay, sabi, dapat makita mo na ang kamatayan ay hindi kinatatakutan. Ang matapang na isang Kristiyano sa pagharap ng kamatayan, sapagkat pinaniniwala niya na kung siya'y mamamatay, muli siyang mabubuhay. Amen ba, mga kapatid? Pero sabi mo, Lord, wag mo na naman. Saka na lang. Di ba? Hirap naman yun Di ba? Pero mga kapatid, ito'y pag-aaral lang natin na ang kamatayan hindi kinatatakutan. Dahil sabi nga ni Pablo, sabi ni Apostol Pablo, pinangarapan niya siya pumanaw, sabi niya. Hindi dahil sa hirap sa buhay, sabi niya, kung di gusto niyang mamatay,
nais ni Pablo na pumanaw siya dahil ang gusto niya makapiling na ang Diyos sa buhay niya. Alam mo man yung maraming pastor na nakasama ko, gusto nila sila ay mamatay na. Sa isip ko naman, ako ayaw ko pa. Pero sila, kasi gusto nga nila na makapiling na nila ang Diyos pagdating ng sila ay mamamatay. Hindi mo makakapiling ang Diyos hanggat di ka mamamatay eh. Pero kung gusto mo na makapiling ang Diyos, sasabihin mo, Lord, kunin mo na ako. Pero kung ayaw mo, Lord, saka na lang po. Nagpe-pray nga ako eh. Sana umabot pa ng 80 years old ako o more than pa. Lord, sabi ko, gusto ko 80 years old o pataas pa. Sabi nga ganun. Eh ngayon, 69 na ako. Di nabibilang ako. Kung 11 years na lang pala. Ay, ang bilis noon. No, di ba? Ay, next year ako 70 na. Di sa 10 taon na lang. Pero okay lang, Lord. Dumating na ako sa 80. Meron na akong 10,000 noon sa DSWD. Ito, yung mga bagay na yung mga kapatid, misa kinatatakutan pero inaayawan, pero ang mahalaga, yung makapiling mo na si Kristo pagdating ng araw, amen ba? Kaya alam, misa talaga kinatatakutan natin na kamatayan eh. Totoo yun, kinatatakutan natin kamatayan. Pero kung may Kristo sa puso mo, hindi mo katatakutan ng kamatayan. Kundi lalong magiging masaya ka dahil pagdating ng araw, makakasama mo si Kristo doon sa kanyang kaharian. Sabi doon, may isang bata, sabi nga ng bata, sabi, eskwela itong batang ito, ang kanyang bahay doon sa likod ng sementeryo. Tinanong siya ng kanyang teacher, sabi nung teacher, hindi ka ba natatakot? Lalo na sa gabi, dadaan ka doon sa sementeryo na nakakatakot. Sabi ng bata, hindi po ako natatakot dahil doon po sa likod ng sementeryo ang bahay namin. Ano ang relevance noon sa ganung mga pangyayari? Nasabi nga, kung dapat makita natin na hindi tayo natatakot na lumakad sa buhay na ito dahil ang ating pupuntahan, yung bahay natin, sa kabilang buhay. Nakatulad ng bata, hindi siya natatakot dahil ang bahay nila doon sa likod ng sementeryo. Tayo ang bahay natin doon sa langit na ating pupuntahan. Amen ba mga kapatid? Kaya kailangan makita natin, sabi nga ni Pablo, ang kamatayan isang ganap na pagtatagumpay sa buhay ng bawat sa atin. Ganap yung kamatayan, pagtatagumpay sa buhay natin. Tatandaan natin mga kapatid na ang kamatayan ay hindi kinatatakutan, kundi ito ay binibigyan ng puwang sa buhay natin at kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang masusunod sa buhay natin. Tandaan. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:8 kanina, malakas nga ang loob nating iwanan ang katawang ito at ating tinitirhan gayon upang manirahan na sa piling ng Panginoon. Yun po daw pala yung kamatayan, mga kapatid. Kaya dapat makita natin ang kamatayan ay hindi kinatatakutan. Tandaan natin mga kapatid dapat maging confident tayo sa buhay natin. Dapat confident tayo. Sino po ba dito may confident na sa buhay nila? Na pag dumating yung problema, ay hindi iniiyakan at hindi binibigyan ng pagkakataon sa buhay na may katapangang Kristiyano po tayo. Kristiyano po tayo, dapat maging matapang tayo. Alam po ba ninyo, yung problema natin, sandali lang, kaunti lang yan eh. Kaunti lang problema eh, iniiyakan na kagad natin eh. Di ba? Di na, talon-talo tayo sa problema natin eh. Pero kung bibigyan mo ng puwang sarili mo, sabi ni Pablo, hinaharap ko ang aking dapat maging matapang tayo sa buhay na ito.
nang tanggapin natin si Kristo, may katapangan na tayo na harapin lahat ng problema dumarating sa atin. Amen ba, mga kapatid? Ngayon ang tanong, matapang ka na ba? Matapang na ba tayo sa problema dumarating sa atin? Jutay lang na problema, iniiyakan na. Sabi nga ng mga Bisaya, jutay lang, ano? Sa inyo, kapatid, Ilocano, basit. Basit lang. Sabi nga, tanong mo, may problema na agad, si Haya. Iniyakan na agad yung problema ni Haya. Ano problema, Haya? Yung mga kapatid, tandaan natin na, basit nga lang daw, jutay lang na problema, huwag natin bigyan ng puwang sarili natin. At pag may problema tayo, naroon ng Diyos, nagbibigay sa atin ng tapang, naroon ng Diyos, nagbibigay ng confidence sa buhay natin, dahil yan ay ang kagustuhan ng Diyos. Maging matapang tayong Kristiyano. Sabi mo sa katabi mo, matapang na ako. Parin Doy, matapang ka na ba? Matapang na ako. Huwag mo nang aawayin si Kumarin Jean na. Baka mamaya yung tapang mo naman. Aawayin mo dahil matapang ka na. Dahil hindi mo na inaaway yan, kaya magiging matapang ka na. Alam ba ninyo, mga kapatid, mabuti na lamang at ako naging Kristiyano. Dahil kung hindi ako Kristiyano, sa tapang ko, inaway ko si Eva. Pero, hindi po pala pwede. Ibang tapang pala ang nasa akin. Tapang na harapin ang mga pagsubok sa buhay at tapang na pagdating ng araw, makakamtan ko ang buhay na walang hanggan dahil si Kristo ang kasama ko sa buhay ko ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa umaga ito sa kadakilaan mo sa amin. Salamat po sa napag-aral naming katapangang Kristiyano. At sabi ni Pablo, alam na Panginoon na si Pablo po, ang hinangad niya ay siya mawala sa lupa, hindi po para siya ay magkaroon ng anumang problema, kundi yung makapiling ka. Lord, tulungan mo ang bawat sa amin na pagdating na may problema dumating sa amin, kayang-kaya namin dalhin ito at kaya-kaya namin bigyan ng pag-asa ang buhay namin. Ang kasalukuyan, ang inaharap at ang bukas. Alam na, Panginoon, na ikaw kasama namin. Kaya salamat po sa pagkakataon binigay mo sa amin. Patuloy pagpalain ng bawat sa pangalan ng Ama, na Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen.